Good morning po sa bawat isa sa atin. Kamustahin niyo nga po yung mga katabi niyo. Yan. Kamusta lang po, hindi po chika. Ayun. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po? Na kahit, alam ko kasi kahapon, sa prayer gathering, iba-iba yung sitwasyon ng bawat isa. Merong kagandahan, meron namang hindi kagandahan, pero indeed, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen po. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Mahilig po kasi akong magsulat. Pag may nakikita po akong magandang actually sa U-version ng Bible. Sinusulat ko siya, lalo na pag nakaka-relate ako. Ko po sa inyo, i-share ko sa inyo. Kasi yung nakarelate ako dito at the same time, na-uplift ako at na-strengthen ako. Siguro, ito yung sinulat ko, September 25, 2019. Siguro, hindi ko na alam yung maalala kung ano yung na sitwasyon ko noon. Pero for sure, yun yung time siguro na dumadaan ako sa medyo downfall ng life ko or nag-struggle ako. At kaya ko siya naisulat. Sabi dito, I am a victor because I choose to have faith. In my darkest time, God allowed me to see Him rather than the dwelling in my own sorrow. To believe that God is for me and wants to grant me the desire of my heart and give me a better future ahead of me. And learn that I need His presence more than I need His answers. I choose to be patient. In my waiting, God let me see the devastation, depression, unexplainable sadness that completely overwhelms every inch of my body. But in my waiting, I've seen Jesus waiting for me to draw closer to Him, so much closer, to trust His heart and to just be still and know that He is God. I choose to be thankful. I thank Him for showing me through pain just how much He loves me. For the hope that when miracle arrives, they are the beautiful ending scene to the story the Lord has written for me. I will not miss it. That will be the story worth telling. Yun. Sabi ko nga po kanina, naisulat ko ito or nakarelate ako dito. At I'm sure ganun din ang bawat sa atin. Nakakatuwang isipin na hindi man natin matanggap yung mga kasagutan sa mga pinapanalangin natin. Dumadaan man tayo sa mga struggles o sitwasyon na kung saan hindi natin ginugusto. Pero kailangan tayong padaanin ng Lord. Pero laging sabi ng God, ako yung sasama sa inyo. Sabi dun sa Deuteronomy 7 verse 9, ang Diyos ay Diyos. Tapat siya sa mga pangako niya, lalo na sa mga anak niya na nagtitiwala at laging tumutugon o sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya ano man yung sitwasyon natin, ano man yung pinagdaraanan natin, whether physical, emotional, financial, lalo tigit sa spiritual, makakaasa tayo kasi yung Diyos natin, yung Diyos na sasambahin natin sa umagang ito, hindi siya sinungaling na Diyos. Tapat siyang Diyos sa bawat isa sa atin. At patuloy makakaasa tayo na siya yung pag-asa natin, siya yung magbibigay ng lakas natin para ma-overcome natin anuman yung pagdaanan natin at umanong harapin natin at sa susunod pa. Amen po. Tayo po tayong lahat. Manalangin po muna tayo bago tayo magpuri. Sige po. Manalangin po tayong lahat. Panginoong mahabagin, Panginoon namin lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba. Prepare niyo po, Panginoon, ang aming mga puso upang magpasakop sa iyong presensya sa umagang ito, Panginoon. Nihiling ko po ang buong kongregasyon na hipuin mo, mangusap ka, Panginoon, at katagpuin mo ang bawat isa sa amin. Please answer their prayers, Panginoon, sa mga may mga karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo po sila sa mga
may dinaramdam, Panginoon. Ikaw yung maging sandalan nila, Panginoon. Renew our hearts, Panginoon, at patuloy kaming makapag-communicate sa iyo, Panginoon. Maghari ka nawa sa puso namin, Panginoon. At puspusin mo po ng presensya mo, ng Holy Spirit, ang buong bahay-sambahan na to, Panginoon. Wala kaming ibang dadakilain, papupurihan at sasambahin, Panginoon, kundi ikaw lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. We glorify your name. Truly, Lord, tapat kang Diyos na nangako sa amin, O God. At naniniwala kami, patuloy mo kaming sasamahan. And this morning, gusto naming i-declare yung goodness mo. I-declare yung katapatan mo sa buhay namin. Hallelujah. Hallelujah. Glory alone to you, O God. Laging tapat, laging sapat, ang aking Diyos na makapangyarihan.
Panginoon, salamat. Salamat, dakila ka. Mahabagin kang Diyos. Tapat ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahit kadalasan, Lord, mas nakikita namin yung di magandang pangyayari. But still, yung faithfulness mo, nararanasan namin. And with that, Panginoon, hayaan mo na makita mo yung puso namin na naglulong pa rin sa iyo. Nagpupuri pa rin sa iyo, God. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang luwalhatiin. Salamat for reminding us, O Lord, na ang lahat ng ito'y napagtagumpayan mo na, Panginoon. Na ang lahat ng ito, Panginoon, ay na-overcome mo at talagang patuloy na sasamahan at gagabayan mo sa lahat ng sitwasyon namin, O God. Ang nais mo lang, Panginoon, mag-focus kami kung ano yung tinuturo mo sa amin sa sitwasyon na yon. At salamat, sabi mo nga, it is worth telling, Lord God, na nung time na yon, yung pagkakataon na yon na kung saan down kami, walang-wala kami, hindi na namin alam kung anong gagawin namin. You're always there for us. You're always lifting us. Katayaan mo, Panginoon, once na ma-overcome namin yun, makita mo pa rin kami, Lord, nagte-testify ng goodness mo, ng faithfulness mo sa buhay, ng bawat isa sa amin. Marahil may mga pinagdaraanan kami. Iba-iba kami ng sitwasyon. Pero iisa lang yung Diyos namin na buhay, tapat, at totoo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman, let us worship our God. Come on, church! Sabihin natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Dahil kapag nakita niya yung taus-pusong pasasalamat natin, patuloy niyang ibubuhos sa atin ang pagpapalang di natin kayang isipin. Dahil great God siya. Big God siya. Mas malaki siya sa mga problema at sitwasyon ng buhay natin. Sa sakit, sa hirap, sa emotional na nararamdaman natin. Enough siyang God sa ating lahat. Hallelujah! 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 Kahit kailan, hindi ka magbabago, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Sa huling pagkakataon, kahit kailan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you alone, Jesus. We worship you. We glorify your name for your faithfulness and all of all, oh God. Hallelujah. Mabiyaya kang Diyos. Hallelujah. Amen. Glory to you. Let's come on. Let us worship our God. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay.
Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Lord! Ako ay namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat.
ang bawat isa sa atin. Yan po. Bago po tayo makarinig ng salita ng Lord na dadalhin sa atin ng ating mahal na pastor, makakapanood po muna tayo ng isang video. Sometimes really bad things happen. People get hurt, things break, we feel sad or scared. And we wonder, if God is good and powerful, why is there so much evil in the world? But here's something to think about. How do we even know something is bad unless we've seen what good looks like? Norman Geisler, a renowned scholar, said, "You can't know something is crooked unless you know what straight is." In the same way, we recognize evil only because we know there's such a thing as good. God made the world good, but he gave us freedom, and with freedom comes the choice to love or to hurt. But God didn't leave us in the mess. Jesus came into our broken world. He suffered, died, and rose again to beat evil and bring healing. One day, Jesus will come back and make everything right. He said, "He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore." And all who trust in him will enjoy a new, perfect life with Jesus, full of joy, love, and peace forever. Morning ho sa ating lahat. Praise God. God bless you, Sister Len, sa ating inspiring na worship. Purihin po ang Panginoon at sa lahat po ng naririto ay pagpalain po tayong lahat ng Diyos na kita po natin yung video. Ano po? Yun na po yung sermon. No? Yun po yung summary. No? Summary na po yan ng pag-uusapan natin. No? But yun po yung bibigyan po natin ng diin sa umagang ito. Ang title po natin ay The Problem of Pain and Suffering. The Problem of Pain and Suffering. Ang problema po, bakit tayo nagkakaroon ng mga pain or mga paghihirap. No po? Ang pinaka-main text po natin ay nasa John 16:33 at ito po ang sinasaad ng salita ng Diyos. Ang sabi po, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako sa lahat ng kapangyarihan ng mundo." Kayo, yan po yung pinaka main text natin. Maya po, babasa pa tayo ng mga iba pang mga text. Siguro, diretso na natin. Ito pa po ang isang text na nagsasabi tungkol sa yung pong manaranasan natin bilang mga tao. Sabi po sa 1 Peter chapter 4, verses 12 to 13, "Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. Which is difficult to do. Mahirap po maging magalak kapag tayo po ay nasa pagsubok. Amen po ba? But yun po yung exhortation sa atin. Sabi pa rin po mismo ng Lord sa kaniyang mga alagad, sabi po sa Lucas chapter 22, ang sabi po ganito, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, makinig kang mabuti, humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-alis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nananalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, palakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid."
Sa mga binasa ko po mga kapatid sa umagang ito, meron pong tatlong sources ng bakit tayo may pain or suffering. Yung una pong text natin sa John 16:33, ang sabi po ng Lord, ang pinaka-culprit po ay yung sanlibutan. Ito po, in this world you will have tribulation. Yun po. So kaya po dito sa mundong ito, mahirap mabuhay. Amen po ba? Dahil alam po natin na ito ay nasa ilalim pa ng curse ng Lord dahil hindi niya pa nare-redeem with finality itong mundo unless dumating po siya. Pero sabi din po diyan, ang isa pang source po ng pain ay mismo ang diablo. Di po ba? Sabi ng Lord, alam mo, Pedro, kayo ay gustong sirain, wasakin ni Satanas para hindi kayo makapagpatuloy sa akin. Pero huwag kayong mag-alala dahil ipinanalangin ko na kayo. And then yung mga nangyayari pong mga pagsubok at problema sa atin. Amen po ba? At iba-iba po yan. Maya-maya matatakil natin. Yung pang sabi sa 1 Peter. Huwag daw po tayong magulat, huwag tayong masurprise kasi ganun talaga, dumarating mga pagsubok at problema sa buhay natin. Ngayon po, facts about pain and suffering. Ano po ba yung mga katotohanan na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Bakit po meron tayong mga pain? Meron po tayong suffering. Marami pong klase ng pain. Merong physical pain, merong emotional, merong spiritual pain, meron ding mental pain. Pero yan po ay inclusive po yung pag-uusapan natin. Pero ito po ang sabi ng salita ng Diyos, na po, facts about pain and suffering. Ang mga ito ay bahagi na ng buhay at karanasan ng mga tao. Amen po ba? So, wala pong may exempt sa mga pain or suffering dito sa mundo. Wala po. Kahit nga po yung pinakamayayaman, akala lang natin, mayaman lang talaga sila, mga bilyonaryo sila. Pero may iba po silang mga pinagdadaanan din sa buhay. Ang isa po doon, hindi sila makatulog. Dahil malaman pa paano nila i-maintain yung kanilang kayamanan. O natatakot sila pag lumalabas sila kasi nga baka may kumidnap sa kanila. Kaya katakot-takot ang kanilang mga bodyguard. So lahat po mga kapatid, bahagi na po ng buhay natin itong pain or suffering in a various and different degrees. No? Iba-iba nga lang po ang mga pinagdadaanan ng mga tao, Kristiyano man po o hindi. Okay ho? Next po, ang original na plano ng Diyos ay mabuhay tayo nang walang maranasang pain or suffering. Pero ito po talaga Ito po talaga ang intensyon ng Diyos. Hindi na po dapat tayo makaranas ng lahat ng suffering. Ano man yan? Sakit man yan, kakapusan man yan sa buhay, broken relationships, ano man yan. Wala pong intensyon ng Diyos diyan. Hindi niya po plano yan. Hindi niya po plano yan, mga kapatid. And yet, nandito po tayo sa isang broken world. And many lives are broken. Marami pong mga buhay sira. Kasi nga po, itong mundong ito ay nalayo sa Diyos. Ang original plan po ng Diyos ay maganda sa atin. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 3, God saw that the light was, ano po? Good. Yan po. Yan po ang sasabihin nyo, ho. Yan po ang sa verse 3. And God saw, next, and God saw that it was good. Tingnan niyo po, sa verse 10 yan, verse 12, verse 18, verse 21, verse 25 ng unang chapter ng Genesis. Ito pa sabi sa verse 31. God saw all that He had made, it was what? Very good. Wala pong sinabi sa Biblia na bad, na evil. Wala po Wala talaga. Wala po talaga. So kung ang Diyos po ang tatanungin natin, wala po siyang gusto mangyari sa buhay natin kundi mapaigi tayo. Noon pa man at hanggang ngayon. Kung mapapasama po ang buhay natin, tatlong bagay lang ang pwede mangyari. Kagagawan natin, kagagawan ng diablo, kagagawan ng sanlibutan, at sa ating pagpapasya sa buhay. Pero inuulit po ng salita ng Diyos, never po na nasa mind ng Diyos na mag-suffer po tayo. Never po. Ang talagang plano niya, ang kabutihan natin. Amen po? Yung kapakanan natin. Kaya ang Diyos, mabuti talaga siya. Mabuti talaga siya. Kaya pag tayo po nasa pagsubok, nasa problema, babalikan po natin saan nagsimula ang goodness sa Diyos po. At siya po ay good. Amen po ba? Lagi tayo pupunta doon, babalik tayo doon. Hindi. Ang Diyos ay mabuti pa rin kahit ganito ang nangyayari. Next po, ang pagkakaroon ng free will
o malayang pagpapasya, ang mga tao ay nagamit sa kasamaan. O dito na po pumasok. Bakit po na nagkaroon ng problema? Alam po natin yan, yung unang mga tao, si Adan at si Eva, ay sumuway sa Diyos, nagkasala sa Panginoon. Kasi po, binigyan sila ng free will, no? Sariling pagpapasya. Sinasabi po ng mga atheists, ng mga philosophers, alam man pala ng Diyos na magkakasala ang tao. Kasi po, omniscient siya, di po ba? Alam niyang lahat. Bakit niya pa ginawa? Di po ba? On the other hand, mga kapatid, kaya po tayo nilikha ng Diyos, hindi para maging robot. Hindi para maging puppet. Amen po ba? Kung nilikha po tayo ng Diyos na walang will, walang sariling pagpapasya, robot na lang dapat ang ginawa niya. Alam niyo po kung bakit tayo may sariling pagpapasya or free will? Kasi po gusto ng Diyos maging totoo tayo sa pakikipag-relate sa Kanya. At hayaan po ng Diyos na magkaroon tayo ng pagpapasya. Mamahalin mo ba ako o hindi? It's up to us. Susundin mo ba ako o hindi? It's up to us. Amen po ba? Maglilingkod ka ba sa akin o hindi? Nasa sa atin po yon. Magpapasya po tayo. Si Adan po at si Eva ay magpapasya sila. Yung sinabi ng Lord, lahat yan, pwede niyong kainin. Everything was provided for. Wala na nga silang intindihin eh. Masarap ata mabuhay nung panahon ng Genesis 1 and 2. No? Pero yung tayong lahat doon, nagutom ka, pitas ka lang ng prutas. Di mo ba? Lahat nga pala, nung panahon nga pala, yun mga kapatid, mga vegan ba? No? Dars, ang mga tao. Wala pong, hindi po, yun po, wala pong karne noon, di po. Kasi wala pong pagpatay noon eh. So kahit nung sa Genesis 1 and 2, wala pong pagpatay. Nagsimula lang yung pagpatay kasi sa sacrifice dahil kailangan i-appease ang Lord, di po ba? Pero noon pa walang papatayin talaga. Kaya wala nga mababangis na hayop noon eh. Di ba? Pwede kang mag-alaga ng leon, lan. No? Tapos kayo naman tigre, pwede niyong alagaan. Wala yun, hindi kayo sasakmalin noon. Kasi walang curse. Ang mundo, wala lahat. Perfect. Everything was perfect. Dahil po ang Diyos natin ay mabuti. Yun po ang intensyon niya. Di po ba? Hindi po ba tayo natutuwa? Talaga ang plano sa atin ang Diyos ay maigi. Nga lang po, binigyan tayo ng free will. Hindi po tayo AI, di ba? Yung ngayon, di ba? Yung artificial intelligence, hindi po. Meron po binigyan tayo ng Diyos ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng intellect, ng capacity na mag-evaluate ng mga bagay-bagay. Yan po ay binigay niya para maging, yung pong makatotohanan po ba yung relasyon natin sa Kanya? Hindi po ba yung isang pindot, isang buzzer? Diba, imagine mo na lang, si Alan Robot, di ba? Halimbawa lang, hindi niya masabi na I love you sa'yo kasi kailangan pindutin mo yung sige, o sabihin mo lang, pinindot ka na, sabihin mo, I love you, ang damot mo naman, parinig mo naman. Di mo ba? Di ba? Di ba? Pwede naman gawin ng Diyos yun eh. Yung sinusunuran lang po tayo sa Kanya. Pero mararamdaman niya? Mararamdaman po ba ng Diyos na mahal talaga natin siya? Na priority natin siya? Hindi po, kasi siya yung nagpapatakbo ng buhay natin. Naintindihan po ba natin? Yung nga lang po, sa kasamaang palad, pinili po ng tao na hindi sundin ang kanyang kalooban. Hindi siya piliin. At dito na po nagsimula yung pain and suffering. Pagdating po sa chapter 4 ng Genesis, nagkaroon na ng unang pagpatay. Napatay o pinatay, sino po ni? Cain, yung kanyang kapatid. Ayun na po, nagkaroon ng ripple effect hanggang sa sandaling ito. Marami ng klase ng pain and suffering. It's either tayo ay biktima o tayo yung nagbiktima. Ganun lang po yun. Yung pumasok, nakakalambot naman yung mensahe niya. Hindi po. Pag-aralan po natin to kasi mahalaga to dahil mamaya makita natin that there is redemption. Even in the times of pain and suffering, may redemption po. Amen po ba? May redemption sa Lord. Diretso po tayo. So nagamit sa kasamaan ang free will. Ang pagkakaroon ng pain at suffering ay naging dahilan para sisihin o pag-alinlanganan ng mga tao ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Yun po ang malungkot. Ang nasisi pa ang Diyos.
Di po ba? Ang kahit tayo, di po ba minsan, kahit mga Christian na nga tayo, Lord, bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit ganito? Di po ba? Lalo na po yung mga taong wala sa Lord, talagang nagkakaroon ng mga tragedy sa buhay. Kakaroon ng mga failure sa buhay, talagang hindi po mahirap sa kanila sisihin ng Diyos. At sa lahat po sa atin. Bakit po? Kasi ang tingin natin sa Diyos, Diyos ka, bakit may ganito? At tingnan niyo po itong quotation na ito. Meron pong tanong dito, if God is all-powerful and all good, then why is there evil and suffering in the world? Di po ba? At ito po ay legitimate na tanong, mga kapatid, no? Kung ang Diyos ay lubusang makapangyarihan at lubusang mabuti, bakit mayroong kasamaan at paghihirap o pagdurusa sa mundo? Ito po ang palaging sinasabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Lagi po ito binabato nila sa atin. Naintindihan po ba natin? At kailangan po, hindi man natin masagot sila intellectually, pero kailangan po alam natin saan tayo nakatayo. Dahil pag hindi po natin masagot ito, mag-i-struggle din po tayo. Later on, pag tinamaan tayo ng mga mabibigat na pagsubok. Ito po, pakinggan natin to, no? Sabi po rito, is God willing to prevent evil, but not able? Mamaya po, tatagalugin natin, no? Then He is not omnipotent. Is He able, but not willing? Then, He is malevolent. Is He both able and willing? Then, whence cometh evil? Is He neither able nor willing? Then why call Him God? Sabi po ito ni Epicurus. Siya po ay isang philosopher na atheist. O, Tagalogin po natin, no? Rough translation lang. Meron bang pagnanais ang Diyos na pigilan ang kasamaan pero hindi niya naman kaya? Kung ganon, hindi siya makapangyarihan. Okay po? Tagalog lang po natin yon. Kaya niya ba? Pero hindi niya naman nais na mawala ang kasamaan. Then, hindi siya mabuting Diyos. Masama siya. Tingnan niyo po yung trap dito. Di ba kung paano nilagay sa trial ang Diyos? Kita po natin to. Parang walang lusod dito. Tapos sabi pa nitong philosopher na ito, sabi niya, kaya niya ba? At willing ba siya? Napigilan ang kasamaan at suffering? Saan ang galing ang kasamaan? Kung siya ang good na Diyos, bakit may kasamaan? Bakit may evil? Bakit may suffering? Nasusundan niyo po ako? Okay o? Ngayon, ito pa yung huling tanong niya. Kung hindi niya kaya at wala siyang kakayanan at wala siyang pagnanais na alisin ang kasamaan, bakit pa natin siyang tatawaging Diyos? Seems logical, di po ba? Parang logical, tama, di po ba? Ngayon, ano po sinasabi niya? Hindi po pwedeng may Diyos tapos may suffering. Yun ang kinokontest ng mga atheists. Kung may Diyos, dapat walang suffering, walang kasamaan, walang sakit, walang karamdaman, walang kabiguan, walang pagyak. Dapat wala lahat yan. Kasi may Diyos at mabuti siya Nakita po natin, doon po sila nanggagaling. Pero sa atin, sa Christian worldview, sa atin po hindi. Kayang mag-exist ng masama at na merong Diyos. Kasi hindi naman ang Diyos ang author ng kasamaan. Amen po ba? Hindi ang Diyos. Hindi po siya ang nasa trial. Tayo po ang nasa trial. Nakikinig po ba tayong lahat? Okay? Ngayon po, next. Sources of pain and suffering. Magiging mas, mas direct na. Ano po ang mga pinagmumulan ng mga sakit natin at ng mga kasamaan? Okay ho? Unang-una, may dalawa pong pinagmumulan ito na main. Ang unang cause po ay moral cause or moral evil. Pag sinabi pong moral cause or moral evil na merong pain, may suffering, ito po ay gawa ng tao. Nagmula po sa atin, kagaya ng murder, pagpatay. And then, sumunod po ay wars. Giyera. Ano po? Ngayon po may giyera. 10 araw na ang nakakaraan hanggang ngayon sa Israel at sa Iran.
Kampante po tayo dito, pero delikado po yan mga kapatid. Kung ano po nangyayari sa Israel, may impact po yan sa buong mundo. May impact po sa future yan. Kita niyo po, pag ang Israel napapalaban, kahit ang bansang Amerika na napakamakapangyarihan, nai-involve. Ang Europe naghihintay, ano pwedeng mangyari dito sa gerang ito. Pag ito po ay nag-escalate, maapektuhan po ang buong mundo. Nandiyan po ang mga langis. Di po ba? Magtataasan ng presyo ng langis, lahat ng gasolina. Kakaroon ng shortage ng food. Marami pong ripple effect yan. Bakit may gera? Kagagawa ng tao. Ano man po ang reason nun? Politika man yan, o ano man yan, gawa pa rin ng tao. Next, human trafficking. Yung pong sa internet, halimbawa, yung bumibili ng mga bata, tapos binibenta para maging sex slave. At binibenta sa Western countries, sa Europe. Yan po, hindi lang po sa pelikula yan, ho. Totoong buhay po yan. Kaya nga ho, gumagawa ng pelikula yung mga direktor kasi alam nila totoo yan. Eh. Hindi po Diyos ang may gawa niyan. Amen po ba? Tayo po may gawa niyan. Drug trafficking. Ayan. Alam naman natin yan, kahit nga sa bansa natin, alam nyo naman, di po ba? At lalo ngayon, yung shabu, pag po ang isang tao ay na-hook na sa shabu, napakahirap na po na ma-redeem. Napakahirap na po. Ang milagro lang talaga ng Diyos para mabuo uli ang buhay noon. Kaya yan po yung nangyayari sa atin. At marami pa pong iba, di po ba? Kagagawan po natin, kagagawan po ng tao. Kaya mali po ang mga philosophers na ito, sinisisi nila sa Diyos. Hindi. Tayo po mismo, kasi may free will tayo. May pagpapasya tayo. Ang sumunod na cause, natural cause or natural evil. Ito naman po, hindi gawa ng tao, gawa ng nature. Halimbawa, lindol, di po ba? Mahirap pag lumilindol, di po ba? Ang daming namamatay. Thousands died pag may mga lindol. Floods, mga baha. Sa atin nga di po ba? Ayan, mga taga-Nobeleta. O kahit kami, binabaha. O kahit yung mga taga-Bacoor. No? Baha lang po yan. Paano kung inabot tayo ng tsunami? Di po ba? O sa Japan, di po ba? At doon sa Indian Ocean, di po ba? 200,000 namatay doon. Pag may ganyan mga calamity, lagi sinisisi ng mga philosophers, ng mga atheists, ang Diyos. O nasa ng Diyos? Nasa ng Diyos? Palaging ganun ho. Palaging ganun ho. Drought, tagtuyot, hindi tumubo ang mga halaman, ang mga crops, hindi makakaroon ng shortage ng food supplies. Kakaroon ng famine. Pag nagkaroon ng famine, magkakaroon ng pandemic. Kasi ang hihina ng katawan ng tao, di papasok ang mga sakit. Kayo? Amen po ba tayo doon, mga kapatid? So, dinadasay po natin yung problem ng evil at pain. Hindi po ito kaya ng isang sermon, no? Pinapakita ko lang po yung 30,000 feet na perspective nito. Next po, paano tayo magre-react o magpapaliwanag, magpapayo kung tayo o ang iba ay nakakaranas ng pain or suffering? Ano pwede natin gawin? Kung tayo po nagsasuffer o may pain tayo, o yung mga kakilala natin, kapatiran natin, kamag-anak natin, nag-a-undergo ng pain or suffering, ano ang pwede natin gawin? Okay ho? Ito pong pwede nating sabihin, pwede nating gawin, pwede nating isipin kung tayo po mismo ay nasa pain or suffering. Number 1, na hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng mga pains at sufferings, which yun na po yung didiscuss ko kanina, no? Kailanman hindi. Ang sabi po sa Santiago chapter 1 verse 13, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isipin galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan. Very clear po yan. Wala pong evil sa Diyos. Sabi ni Epicurus, meron daw. Hindi, wala. Wala. God is only good and He will be forever good. Amen po ba? Okay? Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 5, this is the message we have heard from Him and proclaimed to you,
that God is light and in Him is no what? Darkness at all. So, yun po yung metaphor ng kasamaan. Darkness. In contrast ng light. Sabi niya, God is light. Pero this whole world lies in darkness. So, ang Diyos po, light siya, ilaw siya, positive lang siya. Hindi po nega ang Diyos. Amen po ba? Ang sabi sa Psalm 92, verse 15, they will declare, the Lord is just, He is my rock. There is no what? Evil in Him. Yan po yung New Living Translation. There is no evil in God. Kaya po, pag tayo dumarating sa matitinding pagsubok, nung mga nakaraan, ngayon, o maybe sa future, we never know. Tandaan po natin, hindi po involved ang Diyos doon. Hindi po siya nagbibigay ng sakit, ng pesta sa buhay natin. Mahal po tayo ng Diyos. Gusto niya po i-redeem tayo. Amen po ba? Somewhere else, nandun yung culprit, nandun yung kung ano man yun, sino man yun, pero hindi po ang Diyos. So, tandaan po natin yan, no? Amen, no? Kung ba, mihingi sa atin ng payo, ano mo, kapatid, o ano ba, kamag-anak nyo, parang, ba't ganitong ginagawa sa akin ng Diyos? Amen po? So, unti-unti lang, no? Sasabihin natin. Of course, mahirap to, kasi mamaya, titingnan natin na hindi ganun kadali, no? Pero kailangan po, isa ito sa objective na sasabihin natin, hindi ang Diyos ang pinagmumula ng pains and suffering. Number 2, na bagamat hindi madali, kailangan pa rin ipagkatiwala sa Diyos sa lahat ng mahirap na pinagdadaanan natin. Amen po ba tayo? Alam natin hindi madali. Madaling i-handle ang headache. Yung migraine, medyo mahirap, pero carry naman. Pero pag sinabing meron kang ganito, may tumubo, malignan, gano'n. It's a different story. Amen po ba? Medyo mahirap na yon. Medyo mahirap na yon. Mahirap magtiwala sa Diyos. Mahirap minsan magtrabaho, iniisip mo. Sa trabaho ka, iniisip mo, anak mo, maybe asawa mo, family mo, may sakit o may pinagdadaanan. Divided ang attention mo. Amen po ba? Nakakasun po ba tayo? Ayo. Mahirap. Pero, kailangan pa rin ipagkatiwala natin sa Lord ang lahat. Sabi po sa Awit 61, verse 1 and 2. Minimize ko yung mga passages para makover ko yung hanggang dulo. Ang sabi po sa Awit 61, verses 1 and 2, hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth, I will cry to you when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Hindi ko po na-review kung si David ito Pero tingnan niyo po si David. Oh Lord, pakinggan mo ang pag-iyak ko sa iyo. Pakinggan mo ang panalangin ko sa iyo. Mula sa kaduluhan ng sanlibutan, ako'y tumatawag sa iyo. At kapag hindi na kaya ng aking puso, pag overwhelmed na ako ng pagsubok at problema, dalhin mo ko sa isang bato na mas matatag at mas mataas sa akin. Lead me to the rock that is higher than I. At ito po ay awit. John, alam mo to? And when my heart is overwhelmed, lead me to the rock. Mas tagal, hindi ko na alam ang tono. That is higher than I. That is higher than I. Hindi ko kinakabanda sa kalsadang bago. Sa habay pa to Tinulong ko ito sa inyo sa habay. Lead me to the rock that is higher than I. Hindi po ba ganoon mga kapatid pag parang naiipit na tayo na sitwasyon na overwhelmed na tayo, sabi ni David, lead me to the rock, yung mas malakas sa akin. Tapos na po, Lord, yung lakas ko, ubus na. Finish na ako, Lord. So, lead me to the rock. Na pwede kong tuntungan, pwede kong sandigan, pwede kong kapitan. At ikaw yun, O Diyos. Amen po ba?
Yun po yung mga sasabihin natin. Kung merong lumalapit sa atin, na kilala natin, nabibigat ang pinagdadaanan. At kung tayo man ito, then gawin po natin ito. Sabi po sa awit 56:3, when I am afraid, I put my trust in you. So it's okay to be afraid. Amen po ba? It's okay lang matakot. Kung meron tayong sakit na mabigat, well, sabi nga, rejoice in the Lord always. But on the other hand, hindi naman tayo pinipigilan na wag matakot. Amen po ba? When I am afraid, I will trust in you. Ganon po ang Diyos natin. Di natin kailangan mag-fake ng emosyon. Pag, Lord, nabibigatan ako, sabihin po natin. Amen po ba? Lord, nalulungkot ako. Sabihin po natin. Di man natin niya sabihin, alam din naman kasi ng Diyos. So, mas maganda, sabihin po natin. Ang tawag po rito ay Psalm of Lament. Yan, ang tawag dyan. Mga awit ng panaghoy. Yan. Humihingi ng tulong ng lakas sa Lord. Kinig po ba tayong lahat? Okay, so, binibigyan po tayo ng idea ng Bible kung paano natin i-handle ang sitwasyon na hindi ganun kadali. Number 3, na hindi man natin lubusang maintindihan kung bakit may dumarating na pain or suffering sa atin, ay may layunin ang Diyos. Bakit hinayaan o nagpasya siya? Ito po, mahalaga itong word na to. Permitted or allowed. Siyang dumaan tayo dito. No? Hindi man natin lubusang maintindihan. No? Kaya yung salita ng Lord, bakit? Bakit po nangyari ito? Bakit ako pa? Bakit hindi na lang yung iba, no? Minsan ganun tayo, which is wrong din, no? Pero ganun talaga eh, no? Human nature po yan eh. Hindi man natin lubusang maintindihan and many times hindi natin maintindihan eh. Bakit ganun eh? Dumating yung pain or suffering pero may layunin ng Diyos. At ang isang layunin niya, hinayaan po niya, inalaw niya, pinermit niya. Okay? Hindi niya yung kalooban, pero sa marami kasing mga factors na nakapaloob, sige, padadaanin ko. Pwede tayo hindi padaanin ng Diyos. Pwede pong hindi. Amen po ba? Pwede tayong i-shield ng Diyos doon. Pwede. Pero there are times po in His wisdom, sa kanyang karunungan, sa kanyang layunin, sa kanyang mas greater plan, tinaalaw niya po tayong pumunta doon. Amen po ba? Pero tandaan po natin, nandun yung control ng Diyos. Nandun po yung kanyang kamay. Sabi po sa Job 23:10, ito na po yung poster boy ng suffering at pain, si Job, di po ba? Sabi niya sa 23 ng Job, verse 10, but He knows the way that I take. When He has tested me, I will come forth as gold. So, alam na po natin, nawala lahat kay Job, di po ba? At ang natira na lang yung sarili niya, tapos takot-takot pa yung bukol na meron siya. Wala po. Talagang hindi niya na maintindihan bakit. Siya naman po ay malapit sa Diyos. Kahit nga po yung Diablo sabi, kaya lang naman malapit sa iyan, mabuti si Job, nag-worship sa'yo kasi binibigyan mo siya ng bakod, binabless mo buhay niya. Di alisin mo yung hedges, alisin mo yun. Pag hindi, kinurse ka ni Job. Sige, sabi ng Diyos, sige, tingnan natin. Of course, hindi po natin sinasabi na si Job all throughout ng kanyang ordeal ay naging matatag siya. Hindi po, dumating din yung time, nag-question siya. Dumating din po yun. Kaya nga sabi niya rito, hindi ko na alam ko, bakit ganito. Namatay lahat yung mga anak ko, naghihirap akong maigi, may sakit pa ako. Hindi ko alam. Pero sabi niya, but He knows the way I take. When He tested me, I will come forth as gold. Madadalisay ako. Lalakas ako. Titibay ako. Amen po ba? At marami pong passages yan, di po ba? Sa James, count it all joy, my brothers, when we experience various trials, di po ba? Sabi sa 1 Peter chapter 1, verses 6-7, ang inyong pananampalataya ay pinapatatag, kaya pinapadaan sa apoy para lalong dumalisay. Amen po ba? So tatandaan po natin, there is always a purpose behind every pain and suffering na dinadaanan tayo. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala lang. Hindi po.
di man po natin makita yung purpose ngayon, yung intention ng Lord, maybe, baka hindi na nga natin makita. Namatay at namatay po si Abraham ni 1 square meter ng lupa Hindi niya ho natuntungan Pero sabi ng Lord, ang iyong lahi ay kasing dami ng bituin sa langit. Kasing dami ng buhangin sa dagat. Kita nyo? Alam na alam nyo. Ni isang metro kudrado nga hong lupa, hindi niya ho natuntungan yun Pero, binigo ba ng Diyos yung pangako? Hindi po. Hindi po ba? Dumami lahi nila. Of course, ngayon, kakarampot na naman ang lupa ng Israel. Hindi po ba? Kakarampot na naman. O ito, ginigera pa sila. Ang sabi po ng bansa na kalaban nila, hindi kami titigil until we annihilate you. Siyempre po, pag ano naman ang banta sa inyo, annihilate. Ibig sabihin, buburahin namin kayo sa mapa. Repeatedly sinasabi sa kanila yan. Kaya, sabi siguro, it's about time. Ano yun na? Baka unahan na natin. Parang ganun yan. Kaya, abangan nyo lang yung balita. Well, we hope na nawa. Maayos to. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi basta ganun lang yan. Tapos, pag dinampa natin sa prophecy yan, meron pong, ang mundo po ay, ang geocentric po ang takbo ng mundo sa theology. Ibig po sabihin ng geocentric, ano nangyayari sa Israel, may kinalaman sa buong mundo, may kinalaman sa Diyos. Yun po, geocentric. Kaya po, kita nyo, pag ang Israel napapalaban, yung bansang Amerika, lagi nandun, yung mga European countries, naghihintay, ano pwedeng mangyari, kasi alam po nila na kapag involve ang Israel, bakit yung buong Middle East nasa-shake? Bakit ang buong mundo? Kasi po may kinalaman po ang Diyos dun Bayan niya po yan, pinili niya po yan Hanggang sa wakas, hindi po yan pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Of course, alam natin, ang marami sa mga Hudyo ngayon, atheist. Kaya nga, babalikan sila ng Diyos. Until such time na, sabi ni Paul, sana dumating ang time kayo, mga kababayan ko, sabi niya sa Romans 19:11, ay magbalik loob sa Diyos. At hindi pa po nangyayari yon as a nation. But, nag-digress ako mga kapatid. Sinasabi lang po natin, sa giyerang yan, ang daming napipinsala. O kamakailan lang, di ba yung hospital sa Israel, binomba. Ang mga Israelita naman, bumomba din sila nung building ng mga press, civilian din yun. So, kita nyo yung collateral damage ng giyera. Nakakalungkot po, Ang intention ng Lord ay tumibay at lumalim. Ano ba yan? Ayan. Ang intention ng Lord ay tumibay at lumalim tayo sa ating faith sa Kanya. At ito ang good para sa atin at sa Kanya. Okay. Yung pong good, i-define natin, ano po ba yung mabuti? Ano po yung mabuti sa context itong pinag-uusapan natin? What is good? Kasi may konsepto po tayo ng mabuti, di po ba? Alam natin yung good. Kasi sabihin lang natin, hindi siya masama. O, di good na. May definition na tayo. Pero abstract pa rin yun. O, ito po. Good is the ideal standard. God is good and He meant what is good for us. Ito po yung pinaka-premise natin. Ang talaga pong standard ng nilikha ng Diyos, sabi ko kanina, sabi ng salita ng Diyos, siya ay mabuti at ang kanyang nilikha ay mabuti at mabuti ang plano niya sa atin. Amen po tayo doon. Okay ho. So, kaya sabi niyan, God is good and He meant what is good for us. Ito na po. Pero ano po ba yung meaning ng good talaga? Ito po. Bad or evil ay ang corruption or desecration na kung ano ang good o mabuti. So, malalaman po natin ang mabuti kapag may bad or evil. Nandiyan ba yung illustration natin? Pakita nga natin, images. Ayan po. Ay, na-late na tayo dyan. Yung images ng kotse ba yon? Yung una, na magandang kotse. Okay. Wala. Okay, halimbawa, may nakita akong brand new na kotse. Kahapon lang. No? Buti nasakyan pa nga namin. No? May sabihin mo sa kanila. Ito, di ba? Di ba? Yun, good yun kasi brand new di po ba? After 5 years or so, magbababa na yun, di ba? Medyo kakalawangin na siguro. Tama po ba?
Tama po ba? No? Yung running condition niya, bababa na. Bakit? Kasi po, yung pagiging good niya, yung pagiging maganda niya, nakokorrupt na ng time. Nakokorrupt na ng mga element. Amen mo ba? Yung mga kabilya na binibili sa mga building, hindi po ba? Mga bago yan, tama po ba? Good yun. No? Good yun. Yung mga iron bars, yung ginagawa na para pundasyon ng mga poste. Di po ba? Nakita niyo yun? Pag kinalawang siya, good pa po ba yung matibay pa rin siya, pero hindi na siya as good nung wala pa siyang kalawang. Agree po kayo doon? So pag sinabi pong hindi good, na-corrupt yun, na-desecrate, bumaba yung quality. Mahilig pong magluto ang mga nanay. Ayun po ba? Minsan, good yung ang sarap ng niluto, okay? Ngayon, di po ba merong amoy panis? Ano po ba? Ngayon, good pa ba ho yun? Sa talagang mga nagugutom, pwede pa rin yun, no? Pwede na to. Lagyan na lang natin, init na lang natin. Pwede pa to, no? Naalala ko po noon, nasa mga pastor, nasa po kami, nasa Subic, no? Tagal na to, mga 15 years ago, hindi lang. Bumili po kami mga pakwan, no? Napapanis ba pakwan? Napapanis? No? Siguro overripe na. Sabi ko ni Pastor Hardy, sabi niya, wala, na to? Panis na to, hindi na pwede itong kainin. Kami naman, siyempre, lalo ako, ayoko noon, panis eh. Pastor Richard, ayaw niya rin. Sabi mo ni Pastor Vivian, tinan ko nga. Inamoy-amoy konti, pwede pa to. Si Pastor Erbo naman, pwede pa yan. Kinain. Initin na lang namin, magsakitan ng tiyan eh. Ba, hindi ang tibay. Siguro kwero mga sikmura. Wala akong nangyari. Laki ng pakwan eh. Pero lang nga ako, sabi nyo nga, di ba, napapanis. Sabi, ibang klase sikmura nitong mga to. Pero hindi na pugod yun. Delikado nga yun. Diba? Kung mahinahin na siguro sikmura, no? Mag-LBM ka. Kapag inamag ang pagkain, good pa po ba siya? Hindi na. So pag sinabi pong good, ay yung standard, good talaga siya. Pero pag meron ng corruption, nagiging bad na po siya. Nagiging evil na siya. Pag tayo po naglilingkod sa Diyos, good yon. Amen po ba? Pag lumalayo tayo sa Diyos, bad yon. Evil po yon. Yung corruption ng good, no, nagmamanifest. Pag nag-worship po tayo sa Diyos, with all our heart, good po yon. Pero pag nag-worship tayo sa Diyos kasi, dahil nakikigaya lang tayo sa iba, hindi po good yun. Bad po yun. Intindihan po ba natin? So yun po ang ibig sabihin, corruption or desecration kung ano yung good. Kaya may pagsambang good, may pagsambang bad. May paglilingkod na good, may paglilingkod na bad kapag yun po, yung mga motivation natin ay hindi tama. Number 4, na mas mahigit na kapahingahan at tagumpay sa pagdaan natin at pagkatapos ng mga pains at sufferings. Ayan. May kapahingahan o tagumpay. Medyo mahaba po itong passage na ito. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 17. Maganda po ito sa English. Alam ko po, nabasa nyo ito eh. Pakinggan natin sa Tagalog. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming spirito. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi gaanong mabigat. At dahil sa aming paghihirap, may inihandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. No? So kita po natin, ina-admit po ni Paul na marami siyang suffering na inabot, marami siyang pain na inabot, pero sabi niya, okay lang yan, nangihina nga yung katawan ko, na nga ako, no? Na nawawala na yung lakas ko, pero okay lang yan kasi yung inner man ko, yung spirit ko, pinapalakas ng Diyos. At yun po yung isang bagay, pag tayo po nasa Panginoon, ang pwede niyang gawin. Hindi niya po ito magagawa sa hindi Christians.
kaya pong gawin ng Diyos, palakasin tayo, umasa tayo sa panahon na may matinding pagsubok tayo. Amen, no? Kaya po, pag sa funeral service, o katulad bukas, may pupuntahan akong necrological, yung isa pong mga young adult namin sa church kay Pastor Demes ay kasakit to, so wala na ho siya. Palay ko, kilala niyo siya pero ako lang kung kilala niyo siya. Pero anyway, sakit din po no? Pag sa po, ako halimbawa, alam ko yung pag-iyak ng mga nawalan talaga ng pag-asa. Iba po yung dalamhati ng mga Kristiyano na may nawalan ng mahal sa buhay na doon sa mga wala talaga. May pagkakaiba ho. Nakikita ko umiiyak din yung mga kamag-anak na Christian. Nakikita ko nag-aanduri siya, gadalamati. But there is something, pag nakikita ko sila, na maaninag mo may pag-asa pa rin, may ano pa rin. Pero yung pong dalamhati ng mga tao na wala sa kanila ang Panginoon, na hindi nila alam kung saan yung mahal nila sa buhay, talaga pong kita ninyo na may pagkakaiba. Ewan ko, sa akin kasi nakikita ko Nakikita ko yung iba yung iyak yung hagulgol nung alam niyo na wala sila sa Panginoon, wala din yung mga mahal nila sa buhay sa Panginoon. Iba po Bakit ganun ho? Kasi yun nga ang pangako ng Diyos ay totoo. Mawala man tayo rito, safe tayo sa kamay ng Panginoon. Hindi ito ang buhay. Meron pang buhay na kung saan hawak tayo ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Closing thoughts tayo. Maraming tao ang burdened ng pain at suffering. Maging motivation ito sa atin na ilapit sila sa Lord dahil siya ang kailangan nila. Alam niyo po, pag nakakita tayo ng mga office mate natin, kapitbahay, kamag-anak, lagi po natin tatandaan, may mga daladala yan. May daladala sila. Ngumingiti man sila, no? But behind those mga smiles nila, merong heavy heart doon. No? Kailangan po lahat ng maging sensitive lang. Bakit siya ganoon? Bakit ganoon siya? Kasi may pinagdadaanan yung mga yan. Sa opisina, bawa lang, no? Sa school or sa anumang setting, meron kayong ka-close na tingnan nyo lang, pag may pinagdadaanan yan, pwede nyo po siyang ipag-pray, di ba? Pwede nyo po siyang, gano'n. Ang ibig pong sabihin, paraan po na mailapit natin sa Lord ang mga tao na may pinagdadaanan kasi mas sensitive sila no? Mas kailangan nila ng help at pwede po tayong gamitin ng Lord. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Nasa SMO ako isang beses. Palagi naman, di ba, sinasabi ko sa inyo. Pakalat-kalat ako doon. No? Makikita nyo ako, pakalat-kalat lang ako doon No, andun ako sa may circle. May lumapit sa akin, taga doon din galing doon sa church na pinagmulang ko. Pero dahil napalipan na siya na ibang bahay, hindi na siya doon. Lapit siya sa akin. Hindi ko alam kung pastor ba tawag sa akin o Brad, kasi nga po, yung young adult din siya. Uy, pag-pray mo naman ako. Sabi ko, bakit? Kasi may test ako Sabi ko, anong test? Sabi ko. Yung pong, ano ba tawag doon sa yung breast, mammogram. Kasi may nakitang ganyan, may parang may sige, alam ko siguro, request din niya sa iba na ipag-pray, no? Doon sa mga kakilala namin doon. Di na kami nagkita, no? Siguro a month after, nag-post siya sa Facebook. Kaya na lang doon, first ng chemo. No? Tapos may picture doon, wala na siyang hair. Pinag-pray ko po siya, alam ko may mga nag-pray sa kanya. Meron kasi talaga na meron silang courage na i-post yun di po ba? Meron namang talagang hindi na lang. Pero hindi naman ako doon ang gusto kong ipunto. Ito po ay mananampalataya na sasabi ko lang po na wala itong pain and suffering nandito talaga siya. Amen po ba? In as much na gusto nating pigilan, pero ganoon So, the last time na ayun, masaya pa naman siya na magpo-post pa siya ng magaganda nga
Pero alam natin na behind those smiles, di ba? Alam natin, mabigat yun. Mabigat yun. And, buti na lang, malaki na yung anak niya, no? Alam ko, may family na rin. Okay, kaya ako lang kinuwento kasi nakakagulat, no? Parang, yung nga po sinasabi nung Epicurus, ba't kung ang Diyos mabuti, bakit ganyan, bakit ganito? Wala, yun po talaga ang bibigyan lang po tayo ng pag-asa ng Lord na sa Kanya lagi tayong titingin. Amen po ba? Next, be sympathetic and have a listening ear sa mga pains at sufferings. Kasi kailangan nila ng emotional support and strength. No, kailangan po nila ng emotional support and strength. Kailangan po, di niyo po ba napapansin, ako bilang pastor, no, marami na akong nakausap sa inyo ng mga may pinagdaanan, ng mabibigat siyang sitwasyon. Di niyo po ba napapansin, kahit kayo mismo, di po ba? Ano bang resort una ng isang Kristiyano kapag may pinagdadaanan? Usually verse, di ba? Mga verses sa Bible. O comics ang una niyong inaatupag. Di naman siguro comics, no? O di po ba? Ha? Wala na bang comics? Kita nyo? Jurassic na pala ako. Ano ngayon? Ano palang comics? Ano ngayon? Liwayway pa naman sasabihin ko. Tagumpay, Pinoy Classic, Tagalog Classic. Ano na ngayon? O sige, bahala na kayo. Joy, ano na ngayon? Ha? Mga nobela? Social media yun. Pastor, hina mo, no? Dagal na si Pei. Ano ba? Social media, pastor. Huwag pa umuhinin na, ha? Kasi Jurassic na eh. Biro nyo, wala na palang comics. Alam ko, meron pa. Nasaan na ako? Di po ba? Minsan, nakikinig tayo ng mga song na, di ba, mag-a-trip sa atin. Pero there are times talaga wala pa rin dating eh. Kahit nga ba't minsan, yung font ng Romans 8:28, no? Malaki pa sa mukha ninyo, no? All things work together. Pero walang dating, di ba? Bakit wala pa rin? Bakit ang hirap pa rin? Nasusundan niyo po ba ako? Kasi po, mga kapatid, may pagkakataon, hindi natin kailangan yung intellectual side ng explanation bakit may suffering. Ang tinatamaan po sa atin yung emotion. Nung pong nag-suffer maigi si Job, may tatlong siyang kaibigan, binisita siya. No? Ano yung po ginawa nila? Andun lang sila, nakaupo si Job, nakadamit ng sako, punong-puno ng abo, kasi laki na ng piske yung eyebag niya, kaiiyak, dahil sa dalamhati. Yung tatlo po, nandun lang sila. 7 araw po yon. Walang sinasabi. Iyak na iyak si Job, nandun lang sila. Wala po silang sinasabi. Pero si Job po, nagkaroon ng kalakasan. Nung nagsalita na sila, lalong na down si Job. Kasi ito sinabi nila later on, kaya kasi Job, siguro ganyan kasi masamang tao ka. Kaya ka Job nagkasakit, siguro nagalit sa iyo ang Diyos kasi ganito, ganyan ka. Lalo tuloy lumala. Ano po yung pinopoint natin, mga kapatid? There are times po, mas maganda yung silence lang. Tabihan nyo lang yung nagdadalamhati. Huwag ka kayo magsasalita eh. Ang gusto lang nila, may makinig sa kanila. May makinig sa hikbi nila, di po ba? Doon sa sasabihin nila, makinig lang po tayo. Sa totoo, kahit kami mga pastor yung mga sitwasyon na ganun, di ko rin alam kung ano sasabihin eh. Kaya mas maganda manahimik tayo. Ipadama na lang natin, nandun tayo. Amen po ba? Nandun lang tayo. Hayaan lang natin, mag-andon. Magsalita lang tayo kapag alam natin may binigay na word sa atin ng Diyos. Hanggat wala, let's keep it to ourselves. Amen po ba? Then, ipanalangin natin. Wala namang tatanggi dyan, ipag-pray. So, kailangan nilang may nananalangin para sa kanila. Amen po ba, mga kapatid?
Next, kailangan nating lalong umasa at tumingin sa Lord sa times ng pain at suffering. Yan, kailangan po nating tumingin sa Lord. Sabi sa awit 121 verse 1 and 2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Saan pa ba ako pupunta? Saan pa ba ako hahanap ng tulong? Di sa'yo lang po, O Diyos. Sa mountains, kasi po sa Biblia, ang mountains po ay, ito po ay imagery ng strength, di ba? Imagery ng pagiging majestic, yung malalaking bundok. Sabi niya, ganun ka Diyos, para kang bundok, pwede kang sandigan, pwede akong umakyat sa iyo, tumakbo sa iyo, at ikaw po yung maging shield ko. Ikaw po yung maging stronghold ko. Lalo po tayong umasa sa Panginoon. Next, mga kapatid, God will end all pains and sufferings, but not now, not yet, but soon. Not now, not yet. Hindi pa, darating po niya, pag bumalik na ang Panginoon, matatapos ang lahat. In the meantime, ayan po, talagang haharap po tayo dyan. Kailangan po, alam natin yung ating sasabihin. Yung ating gagawin. Amen po ba? Ang sabi po sa Revelation, and I heard a loud voice, Revelation 21, 3-5, from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Naputol na po doon. Sabi po dyan, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. For the old order of things has passed away. O ba? Sa kaulihan po, itatama ng Lord ang lahat. Itatama niya ang lahat. Itatama niya. Ngayon, hindi pa eh. Pero darating po ang time, aayusin niya na ang lahat. Hindi na tayo mag-maintenance medicine. Tapos na yan. Hindi na tayo iiyak dahil may namatay, may sakit, hindi na. Hindi na tayo mag-i-struggle sa pakikibaka, sa diablo, sa flesh natin, hindi na. Kasi babaguhin po tayo ng Diyos. Babalikan niya tayo. Meanwhile po, ang lakas natin nasa biyaya niya. Nasa kahabagan niya. So the more po na may pinagdadaanan tayo, the more isiksik natin ang sarili natin sa Diyos. He's just right here. He's everywhere. Amen po ba? So bago po tayo umawit, saan po ba yung mga event sa buhay natin na kayo po, eto na kayo, living testimony. Marami kayong mga pinagdaan ng mga bigat, and yet nandito pa rin kayo. Why? Bakit mo? Kasi meron kayong Diyos na pinagtiwalaan. Yun lang po ang reason noon. Merong Diyos na nag-uphold sa inyo sa time na napakahirap ang sitwasyon. Otherwise po, wala na kayo dito, baka nag-backslide na tayo. Pero bakit hindi? Bakit mo hindi? Kasi merong Diyos na tapat sa kanyang pangako. May Diyos na nagpapalakas. May Diyos na kapag tayo ay nasa kalungkutan, nasa kabiguan, nasa maraming pains ng buhay natin, merong Diyos na humihipo ng puso, na bumubulong sa atin. I'm just here, my son. I'm just here, my daughter. I will carry that for you. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So mali po yung mga philosophers na ito, mali sila. Meron tayong Diyos. Sa gitna ng sufferings and pain, magtatagumpay pa rin tayo. Amen po? Makakasunod pa rin tayo sa Diyos. Makakapaglingkod pa rin tayo sa Panginoon. Makakaasa pa rin tayo sa ating Diyos. May po tayong lahat. Awitin po natin, inawit kanina. Oh. Pag minedli nyo yan, medyo hindi ko na alam. Pero bahala na siguro si Len. No? Sige po, dito po tayo. Okay na po, inawit natin ito. Awitin po natin ito ng mas may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba?
Kung meron po kayong mabigat na pinagdadaanan, sa pag-awit po natin ito, sabihin natin, Lord, may pinagdadaanan ako, ang mahal ko sa buhay. Sakit man po yan, kakapusan sa buhay, brokenness, ano man po yan, everything po under the sun, pwede po nating dali sa Lord. Amen po ba? Praise God. So, awitin po natin ito ng buong pagtitiwala, ng merong pagsamo sa ating Diyos. Laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan kahit kailan, kahit saan, mananatili ang inyong katapatan. Laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan kahit kailan, kahit saan, mananatili sa inyong katapatan. Sa aking pangangailangan, kung kailangan ay pagmamahal, ang inyong mga biyaya ay walang hanggan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Sa aking
Sabihin po natin, Amen. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. O, purihin ka, O Diyos. Kayo po yung pag-asa ng buhay namin. Kayo ang kalakasan namin, O Diyos. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, kayo ang sandigan namin. Sa mga pinagdadaanan ng marami sa amin, kayo ang pag-asa namin, Lord. Di po kayo nagbabago. Kaya naman, di kayo nagkulang. Lagi kayong sapat. Lagi kayong tapat, O Diyos. O, palakasin niyo po kami sa pagtitiwala sa iyo. Tumingin kami sa iyo. Umasa kami sa iyo, O Diyos. Dahil kayo lamang po ang pag-asa ng buhay namin. Kayo po ang tagapagtanggol namin. Kayo po yung sanggalang ng buhay namin. O Lord, salamat po. Aliwin mo ang mga nalulungkot. Palakasin niyo po ang nanghihina. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng may kaguluhan sa isip at sa puso. Bigyan niyo po kami ng kapahingahan, Lord. Rest in our hearts. Rest in our mind, Lord. At cause us to believe you, Lord, to trust you. Magtiwala kami sa iyo. Dahil, Lord, lagi pong merong reason or purpose sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. Sa mga kapatid ko na naririto, sa mga nasa online na kasama namin, Lord, speak to our hearts, O God. Lagi mo pong ibulong sa amin, sabihin sa amin, Lord, you are with us. And you will never leave us, O God. You will sustain us. You will support us, dear God. You will strengthen us. You will uphold us by your righteous right hand, Lord. Salamat po. Salamat, O Diyos. Purihin po kayo. At dalangin po namin ang mga nagsasuffer sa umagang ito. Kilala man namin sila o hindi. Kung sino man ang kakilala namin. Ano man ang suffering nila, ano man yung pain nila, O Diyos. Tagpuin niyo po sila sa oras na ito. Palakasin niyo po sila, O Diyos. Encourage niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng comfort, dear God. Hayaan mo nga po na bigyan niyo po sila ng iyong word na magpapalakas sa kanila, magbibigay ng pag-asa sa kanila, O Diyos. O dalangin po namin ang mga kaguluhan nangyayari dito sa mundo, Lord. Mag-intervene po kayo, Lord. Nawangin yung kalooban pa rin na mangyari. Nawa ma-avert ang anumang sitwasyon na mas lalala pa dito sa mundong ito, O Diyos. Lord, bantayan niyo po ang mga buhay namin, Lord. Hawakan niyo po kami sa bawat oras ng buhay namin, Lord. At lagi naming alalahanin, Lord. Lagi po kayong mabuti sa buhay namin. Lagi pong mabuti ang plano niyo sa buhay namin. Ano man po ang pinagdaraanan namin. Marami pong salamat, O Diyos. Purihin po kayo sa iyong salita. At nawa po, kahit na natapos na ang aming panambahan, patuloy na maglinger po sa aming puso't isipan ang kapangyarihan ng iyong salita at ang kabutihan niyo po sa aming buhay. Di lamang po ngayon, kundi sa mga araw pa at panahon pang darating. Aming Ama, sa iyo po, maingat naming binabalik ang papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagpaparangal. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. God is good. God is good. God is good. Every time, God is good. Thank you, worship team. Amen. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon na mabuti at tapat. Sige po, bago po tayo dumako sa tithes and offering, gusto ko pong i-share sa inyo
actually alam na po siguro natin lahat tong verse na to, yung Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, bakit ko po nasabi yun, no? Na alam naman natin na ang Panginoon ay hindi naman kailangan nung tithes natin, but it is the way of us showing to Him yung support, yung pagkilala sa Kanya as our God, our Lord, and our Savior. No? So, yung tithes and offerings natin ay ito yung way para ma-extend natin yung support para magamit ito sa pagpapalawak ng kingdom niya. No? So, yung pagsik natin ng kingdom niya is by through tithes, parang yung we prioritize God by tithing na in our own understanding na dapat magbigay tayo ng tithes na nararapat sa Kanya. Hindi na kailangan na mapipilitan ka pa, hindi na dahil nag-share tayo ng salita niya para makapag-tithes tayo, but willingly we give our tithes and offering that belongs to our Lord and our God. So sa umagang ito, ipag-pray po natin yung tithes and offering natin at buong puso nating ihandog natin ito sa ating Panginoon. So Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na muli kaming nakapagpuri sa iyo, Panginoon. Ihanda mo po ang puso namin, Panginoon, ang aming sarili, Panginoon, na magpatuloy na magpakumbaba at magpasakop sa presensya mo, Panginoon. Nagpipray ko po, Panginoon, ang bawat isa ang kanilang tithes and offering, Panginoon, na willingly and wholeheartedly, Panginoon, ay ino-offer nila ito sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na buhay, Diyos na tapat, Diyos na mabuti magpakailanman, Panginoon. Lahat ng blessings, Panginoon, ay papaulanin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, at i-share namin yung mga blessings na to, Panginoon, upang mapalawak pa, Panginoon, yung kaharian mo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay at nataas namin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Dito po sa gitang daan at sa dalawang gilid po yung exit. Para naman po sa mga online viewers natin, if you want to extend your support to our church by tithes and offering, you can send your tithes and offering na naka-flash po sa screen natin. Okay. Maraming salamat po at God bless po sa lahat ng mga nag-abot ng kanilang mga tithes and offering para sa Lord. And now, let's proceed sa ating birthday. Sister Marivic Pastrana. Nandyan po ba, Sister? Happy birthday po, Sister Marivic. And si Sister Sherjan Sedon. So, parehas po sila mag-birthday nitong June 25. Samahan niyo po akong kantahan natin siya ng happy birthday. Sila ng happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Ayan, at dumako naman tayo sa announcement.
Today po, youth service. Every fourth Sunday, today na po yun, mamayang 3 p.m. Every fourth Sunday of the month, inaanyayahan ko po lahat ng mga may anak, pamangkin ng mga youth, mga kaibigan, kapitbahay. Yan. Ini-encourage ko po kayo na imbitahan po natin sila na umattend ng youth service po mamaya. And every fourth Sunday of the month, every 3 p.m. po yan. At every first and third Saturday of the month naman po is prayer gathering. Inaanyayahan ko po lahat na makisalo sa amin or makisabay sa corporately mag-pray at magpalakasan po tayo na ipag-pray ang bawat isa. At ito po yung way natin ng pakikipag-commune communicate sa ating Lord God and Savior, no? So, inayayahan ko po kayo, hindi lang po ito para sa mga workers. Pwede rin po kayong umattend kahit di po kayo workers. Ina-encourage po namin kayo na samahan kami na mag-pray at pag-pray natin ang bawat isa. At meron pa po ba? Yun. Sige. At dumako naman po tayo at natawagan ko po muli si Pastor Alex para sa closing prayer and benediction. Wala. So, tayo po tayong lahat. Sister Marivic, pwede po ba kayo sa harapan? May pag-pray po kayo. At kahit po yung may pasasalamat, kung gusto nyo magpasalamat, pwede rin kayo pumunta sa harapan. Dito po, para may pag-pray kayo. Wala po yung pamangkin ni JR, no? Okay? Happy birthday po. Happy birthday po sa inyo. At pag-pray po natin, Sister Marivic. At si Sir Jean ba? Yung gusto yung magpasalamat sa Lord, punta kayo sa harapan, no? Pwede pong natin gawin yun. No? Don't be shy. Let us declare the goodness of Lord and faithfulness. Dahil mabuti po siya. Amen po ba? Sige po, maghihintay ako. Sino po ba? Sige. Lapit lang po kayo sa harapan at tayo magpapasalamat sa Lord. Eh ho? Praise God. Sige ho. Sige ho, move forward lang po. Sige po, huwag kayong mahiya. Hindi ko kayo, naligo ho ako. Ayan, no? Lapit lang kayo. Okay. Praise God. Sige po, salamat sa Lord sa mga kapatiran natin. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa isa pang taon ng kaarawan. Pinagkaloob mo po kay Sister Marivic Pastrana, maging kay Sir Jean, Lord. Wala po man siya rito. Dinadalangin po namin sila sa iyo na nawa, Lord, ang patuloy na kagalakan ay celebrate sa kanilang puso, maranasan nila. Dahil po sa iyong kabutihan na pinagkalooban niyo po sila ng isa pang taon ng kaarawan. Langin po namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagpapalakas sa kanilang mga katawan. Marami pang birthdays ang maranasan po nila. At nawa, O Diyos, ang mga wishes po nila sa kanilang puso, bigyan niyo po ito ng katuparan. Ano man po yung mga birthday na request po nila para sa iyo. Nawa po ito ay iyo pong dinggin para po malubos yung kanilang kasiyahan. Nawa po ang aming mga kapatid ito na nag-birthday, Lord, ay patuloy na maranasan po nilang yung biyaya at paglingap sa kanilang mga buhay. Spiritually, patuloy, Lord, magkaroon po sila ng encounter sa iyo. Nawa, maging masaya po sila as they celebrate yung kanilang special day, Lord. Salamat po, Ama. Narito po sa harapan din ang iyong mga anak na sa iba't ibang reason, Lord, narito sa harapan dahil gusto po nila magpasalamat sa iyo. At ang kinin po nila yung goodness po ninyo at faithfulness sa kanilang buhay. So Lord, bless them, Lord. Dahil publicly, dineclare nila na kayo po yung Diyos na mabuti, tapat, mabiyaya, na tumugon sa anumang sitwasyon o bagay na hiniling nila sa iyo o pinagaling po niyo sila o kumilos po kayo sa kanilang mga buhay. Tanggapin niyo po ang mga paglapit po nilang ito bilang pasalamat sa iyo. At awa, Lord, kayo po ay maitaas sa iyong trono diyan sa kalangitan dahil kinilala po namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa buhay namin. So Lord, bless niyo po ang mga kapatiran namin ito. Maging po yung nasa online, nakasama namin, kung meron silang pasasalamat, pagpalaan niyo rin po sila, O Diyos, at nawa patuloy lang maranasan ang iyong
papaglingap sa kanilang mga buhay. Sa oras na ito, O Diyos, sa amin pong pagtatapos ng aming worship service, mararanasan po namin ang iyong pong mayamang pagpapala sa buhay namin. Sumayin niyo po mga kapatid, mula sa ating Diyos Ama ang kanyang pagmamahal na kailanman na hindi magbabago. Ang biyaya, pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Gayun din po ang kalakasan at paggabay ng Espiritu ng Diyos ay sumayin niyo pong lahat. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Nato po, Sister Len, para sa Praise ating... God. Minsan pa ang ating Panginoon ay sapat at higit sa ating mga buhay.